Good morning, ka-coffee! Luzon, Visayas at Mindanao, magandang araw po sa inyo. Hoy! Sunod-sunod talaga ang karma nito mga Duterte, oh. Ibinasura po ng International Criminal Court yung bago na namang request ng kampo ni Digong. Ayan, hindi kasi kayo mapakali eh. Ang dami talagang request eh. Na may halong yabang ha, okay lang sana, hindi ka masyadong mayabang eh. Ang problema, yung abogado ni Digong na isa ring mayabang, yung Kaufman, ang lagi sinasabi, we are very confident. Wow! Sana all. Ayan, pinapangunahan nyo kasi. Anong sabi nila? Bago mag-September daw, bago umusan itong pleading kay Digong, ay makakalaya na si Tatay Digong dyan sa kulungan sa Dahig. Paano mangyayari yan? Oh, may bagong request ka, Coffee. Actually, tapos na itong request na to. Nagkaroon na po ng desisyon dito ang International Criminal Court. Kasi dumidiskarte talaga eh, oh. Gagawin talaga ang paraan eh. Nitong kampo ni Digong talagang lilihisan talaga nila eh. Kung ano ang pwedeng lihisan, lilihisan nila para maging favorable sa kanila itong korte. Teka, parang mas marami ata yung kakampi nito mga biktima ng tinukhang. Imagine ha, 30,000 ka-coffee na tao yan, tinukhang. So mas marami atang kakampiyan at nakakakuha ng kakampiyan. Oh, headline ng Philstar at ang ibang pahayagan oh. Kung hindi nyo pa nababasa yan, ICC denies Duterte camp's request to disqualify 2 judges in crimes against humanity case. Grabe ang gusto nila mangyari, oh. I-dismiss, i-disqualify itong mga judges na yan. Yung dalawang babae, di ba? I-disqualify yan kasi alam nila na magiging kalaban nila yung dalawang judge na yan. So, kung ikaw, nagiging strategic itong kampo ni Digong, simulan natin sa kalaban natin. Hugutin natin yan. Tanggalin natin sa ICC dahil yan ang ating kalaban eh. Itong dalawang judge na to na gusto nilang matanggal, yan yung dalawa sa 3 judge na pumirma sa warrant of arrest ni Digong. Ibig sabihin, konbinsido sila sa initial evidence na ipresenta sa kanila. Dahilan para mag-issue ng warrant of arrest. Kasi na-determine yung reasonable grounds. Dito sa Pilipinas, ang tawag natin dyan, na-determine yung probable cause. Sa madaling sabi, may initial findings na itong mga judges na yan. At naniniwala sila na ginawa ni Digong itong krimen na yan. Kaya nga nag-issue ng warrant of arrest yan eh. May probability, may reasonable grounds. Now, nag-exist na yung problema na yan. Ang gusto nila, hugutin yung mga judges na yan para maging favorable sa kanila. Aba, watindi dumiskarte ha. The International Criminal Court has opposed former President Rodrigo Duterte's request to disqualify 2 judges from ruling on the issue of jurisdiction regarding his crimes against humanity case. O kung yun natatandaan din, isa din sa isinusulong ng kampo ni Digong, walang jurisdiction. Yan yung mga narrative nila eh. Marami sila mga narrative dyan eh. Hindi umi-epek eh. Walang jurisdiction ang ICC dito sa kaso ni Digong. Therefore, dapat agad-agad pakawalan si Digong. Doon sa petition nila na yon, dapat daw yung dalawang judge ng ICC mag-inhibit doon o i-disqualify nila sila doon sa pagdidesisyon na yon sa request ni Digong na walang jurisdiction ng ICC. Wise, di ba? Akala nila lulusot. Posible kung dito sa Pilipinas, nung panahon ni Digong, lulusot yan. Pero hindi eh. ICC to, ka-coffee. Hindi mo basta-basta masisindak yan. O kahit anong gawin nila dyan, napakaraming tao na nagrarally dyan eh. O nasindak ba nila? Itong International Criminal Court, eh may ruling, naninindigan sila. O kaya kami nag-issue ng warrant of arrest eh. Nakitaan namin ng probable cause yan eh. Nakitaan namin ng reasonable grounds yan at mukhang ginawa ni Digong yan eh. Duterte's camp sought to disqualify Judge Rain Adelaide Sophie Alipini Gonzu and Judge Maria del Socorro Flores Lira because of their perceived bias in his case. The ICC said in its response that it cannot uphold the request as it fails to call into question the presumption of impartiality attached to the judges. So, pahiya kayo. O pinangunahan nyo na agad ang judges. Pwede ba yun? Kayo nagpipetisyon, no? Pinangunahan nyo kaagad. Saan ka nakakita noon, di ba? Judges, yung maghuhukom sa inyo. Sila yung magdidesisyon kung guilty ka or not guilty. Tapos ang ginawa ng kampo ni Digong, didesisyon na agad nila. May bias yung judge na yan. Dapat tanggalin yan. Pinangunahan na agad. Di ba? Sabi, sa ruling ng ICC, fails to call into question the presumption of impartiality attached to the judges.
Ibig sabihin, nagtitiwala pa rin po yung leadership ng International Criminal Court as a whole, yung ICC, dito sa dalawang judges na yan. Kasi kung hindi sila nagtitiwala at sa tingin nila bias itong judges na yan, definitely, chuchugiin yan dyan. Hindi pa hahawak dyan sa kaso na yan. Yung problema, pinangunahan nyo agad eh. Mga DDS talaga oh. Contrary to the defense position, the judges have not already predetermined the outcome of the jurisdictional dispute in the prosecution's favor, and no objective observer would reasonably perceive bias on the part of the judges based on their prior involvement in the deliberation and adjudication of the lalim kasi ng mga term jurisdictional question in the situation in the Republic of the Philippines. Sabi po ni Deputy Prosecutor Mandiye Niang sa isa pong dokumento. Dalawa yung pinupunto nila dyan ka-coffee. Intindihin natin, malalim kasi. Kontra doon sa sinasabi ng defense, yung grupo nila Duterte, itong mga judges have not already predetermined the outcome of the jurisdictional dispute. Hindi pa, tama nga naman, di ba? Hindi pa nga nagdidesisyon yung mga judges na yan na pumabor doon sa prosecutor, pumabor doon sa mga nagreklamo, sa mga biktima ng tukhang. Paano nyo nasabi? Again, tama paano nyo nasabi na bias agad? Wala pa nga decision yan paano mo nasabi na bias? Pinangunahan nyo na agad. Malinaw na pinangungunahan nyo itong ICC. Tama nga naman, nakapag-conclude ka na. Kaya nakakatawa mahuhusay itong mga abogado na to Mas lalo nakakatawa dahil mayabang itong abogado ni Duterte. Wala pang desisyon, nasabi mo agad na biased. First reason yan doon sa response ng ICC. Pangalawa, medyo malalim no objective observer would reasonably perceive bias on the part of the judges based on their prior involvement in the deliberation and adjudication of the jurisdictional question in the situation in the Republic of the Philippines. Sa Tagalog, walang mga observer o objective observer, ibig sabihin hindi bias yung mga talagang observer dyan, mga objective observer, wala silang nauobserbahan, wala silang nakikita na naging bias itong mga judges. Sa pool. O pahiya kayo. Sabi ng ICC, no objective observer. Ibig sabihin yan, hindi bias. Walang nakikitang pagiging bias. Itong mga observer, hindi naman identify kung sino yung mga observer na yan. Basta objective observer, ibig sabihin patas na mga observer na nagsasabi na itong mga judges na to na inireklamo ng defense, inireklamo ni Digong, bias. Sa pool kayo dyan. As simple as that, ganyan yung ruling. Pasensya na kayo, sinisipon ako He added that there's no reason why the judges would not be in a position to objectively evaluate the matter. Mas lalo kayo napahiya dyan. Ang ruling ng ICC as a whole, walang dahilan para sabihin ninyo na hindi magiging objective, na hindi magiging patas itong mga judges sa kaso ni Digong. No fair-minded and informed observer, having considered all the facts and circumstances, would reasonably apprehend bias on the part of the judges in this case. Dagdag pa niya. Siguro habang binabasa nila ito, masakit sa damdamin ito ng mga DDS sa kampo ni Digong kasi basic na basic Basic na basic yung yung sagot Na hindi nyo ba alam yan? Sa isip-isip siguro ng ICC. Ano ka ba naman? Mga abogado ba kayo? Simpleng-simple lang ang issue dito. Hindi nyo alam yan. At talaga mag-a-appeal pa talaga kayo. Magkakaso pa talaga kayo. Magpipetition pa talaga kayo. Alam nyo na yung sagot dyan at basic lang yung sagot dyan. Paya. Niang also argued that judges regularly adjudicate the same legal issues with their mandate and ordinary duties. As such, their prior determinations on legal issues do not, under regular circumstances, create the appearance of conflict or impropriety. Wala sila nakikitang problema sa presensya nito mga judges na to o sa paghawak ng mga ito sa kaso ni Digong. Alam mo kung nasaan ang problema? Sa kampo ni Digong. Gumagawa ng issue, kung ano-anong issue ang ginagawa. Kala nila papanig sa kanila, hindi sila kinakampihan dyan.
Moreover, adjudicating on jurisdiction more than once is explicitly foreseen in the Roman Statute, noting that the judges can authorize preliminary assessments for investigation and arrest warrants that are made without prejudice and will does not bind future decisions. Exactly. O, pabor sa inyo yan. Ito, positive ito, ka-coffee, para sa kampo ni Digong. Hindi ibig sabihin na nagsang-ayon itong mga judges na yan na isyuhan ng warrant of arrest si Digong. Hindi ibig sabihin na yan din or connected din or the same side yung magiging decision nila in the future. Sa madaling sabi, probable cause pa lang yun na didetermine. Sa Tagalog, pwedeng ginawa niya o posibleng ginawa niya, kaya nga nag-issue ng warrant of arrest. Kaya kinakailangan natin siya hulihin para hindi niya na ulit magawa yan o mapigilan niya pa yung paggawa ng kung ano mang krimen dahil may probable cause na determine nila na posibleng ginawa niya. Pero hindi ibig sabihin na yung judgment ay talagang ginawa niya. Magkaiba yan, ha. Posibleng ginawa niya at yung judgment ginawa niya. Yun ang sinasabi dito ng ICC. O, pabor sa inyo yan, mga DDS. May chance pa kayo. Due process yan eh. Diba? Kung maganda yung ebidensya ninyo, matibay yung defense ninyo, ma-absuelto si Tatay Digong. O, mauwi nyo na yan dito sa Pilipinas. Due process. Huwag nyo pangunahan yung judges na magiging biased. Duterte's camp, led by Nicholas Kaufman, previously asked for the partial excusal of Alipini, Ganzo, and Liera, but the ICC Pre-Trial Chamber 1 turned down the request. Correct. Masyadong mayabang kasi. Itong si Kaufman, nahawa na kay Harry Roque. O si Harry Roque, ano ba pinagsasasabi ni Harry Roque dyan? May kaso dito sa Pilipinas, ayaw umuwi para harapin niya yung kaso niya. O baka nagchuchuchu si Harry Roque diyan kay Kaufman, kaya nahahawa si Kaufman sa kayabangan. O nagiging bastos na rin. Pati presidente ng Pilipinas, binastos na ni Kaufman. Ano sinasabi niya na isang araw? Ang totoong prosecutor daw ay nandito sa Pilipinas. Nasa palasyo. Hindi niya pinangalanan directly si PBBM. Pero malinaw na ang tinutukoy niya doon ay presidente. Nung kinalaban ni PBBM dyan, paano naging prosecutor siya dyan? Anong ginawa ni PBBM dyan? Si Digong ang presidente that time. Naghanap lang kayo ng masisisi. Si PBBM ang sinisisi nyo. Nahawa na talaga kay Roque. O baka isang utak lang din ang nagsasabi dyan. Si Roque din ang nag-feed ng mga impormasyon dito kay Kaufman. O palyado. O sabit-sabit. O kanina nakita ko si Roque, nag-post pa. Yabang eh, oh. Baliwala daw yung pagka-cancel ng passport niya. Kasi yung passport niya nasa Dutch government. Para pag ibalik sa'yo ng Dutch government yan. Hindi mo na magagamit yan dahil cancelled na eh. Mayabang talaga eh. Ay, nako. Anyway, ka-coffee, kanina, napanood din natin sa interview po ni Secretary John Vic Remulla dyan po sa Department of the Interior Local Government. Sinabi niya may napili na pong bagong hepe ng Philippine National Police, si Pangulong Bongbong Marcos. Uy, daming speculation, ka-coffee, ha, kung sino itong bagong hepe ng PNP. May mga nagsasabi na si General Torre daw. Uy, sangayon ba kayo dyan, ka-coffee? Agree ba kayo kay General Torre? Nicolas Torre? Na susunod na hepe ng Philippine National Police? Ako sangayon. Again, hindi yan usapin ng ranking, ka-coffee. Hindi ibig sabihin na first star general ka, wala ka ng chance. Kasi traditionally ha, walang nakasulat sa batas ha, na dapat yung 3-star general ang i-appoint bilang hepe ng Philippine National Police. Depende pa rin po yan sa ating presidente. Si General Torres, sa tingin ko, matibay na contender. Kung hindi man siya, sa palagay ko, isa siya sa napagpilian para maging hepe ng Philippine National Police. Agree ba kayo kay General Torre? Wala pang pangalan eh. Pakinggan natin, ka-coffee. Ito sinasabi ni Secretary John Vic Remulla. Pero kung nag-usap na kami, meron na siyang napili. Pero hindi na lang natin siya. So, nabanggit pa sa inyo kung sino napili? Oo, nabanggit sa akin. May hit ba kayo kung sino? Oo, pulis siya. What do you think of the choice? Excellent choice. Okay. Very qualified, very dynamic. Good track record. Pulis siya. Long-term siya. Pulis siya. So, excuse Excuse me.
Excuse me, Sachi. Nag-usap na kami. Secretary Rimulya, syempre, medyo ayaw niyang pangunahan ng presidente. Ganyan dapat, di ba? Alam mo kung sino yung principal mo, hindi mas magaling ka pa sa principal mo. Yung description niya, definitely police. Hindi ka naman pwede maging hepe ng Philippine National Police kung hindi ka police. At ang sinasabi niya, maganda yung track record and very qualified. Feeling ko naman si Torre maganda ang track record kasi major accomplishments. In fairness under Secretary Ben Harabalos ng DILG, na-arresto na si Kibuloy at yung mabibigat pa. Diba? Sa tingin ko, maganda yung track record ni General Torre. Yung description ni Secretary Rimulya, mukhang dinidescribe niya si General Torre. Sana, diba? Prayer lang naman natin yan Wish lang naman natin yan na si General Torre kasi yan, walang kaatrasan yan. Talagang matibay talaga yan at talagang hindi mo maki-question yung kanyang suporta sa gobyerno at suporta kay PBBM, no? Hindi natin alam kasi sa June pa ata kailan ba? Nag-usap na kami. June 7. June 7 magtatapos yung termino ni Marbil, pero bago pa ba niya, syempre may pa yan may transition, kinakailangan ipasa yung ibang trabaho, so madidetermine na, ma-announce na yan, baka nga bukas o pagdating ng presidente mula dyan sa Malaysia, i-announce na yan kung sino yung magiging hepe ng Philippine National Police. O siya, ano say niyo dyan? Ako, General Torre, okay ako dyan. O baka may mga napipisil pa kayong pwede maging hepe ng Philippine National Police. Sige, komento nyo ka-coffee dyan sa ating comment section, no? Tingnan natin, kasi wala na ako ibang makita na qualified Equally qualified kay General Torre, or hindi na lang natin alam, no? I-komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Pasensya na kayo at tayo sinisipon dahil sa init ng panahon, lamig, init, lamig. Pasensya na po kayo. Yung mga nasa Facebook, pasukin na lang ka-coffee. Please like and follow. Mga nasa YouTube, subscribe lang po kayo. TikTok, subscribe na rin po kayo. At kita-kita tayo sa aking susunod na videos. Hopefully, okay na yung ating sipon tomorrow, no? See you ka-coffee. Bye-bye. Ingat po kayo. Nasaan man po kayo. Panig ng daigdig. Bye-bye.